So hello, what's up mga lifestyle, magandang araw sa ating lahat. So for today's video, let's talk about online learning application once again. Pero bagong lahat, kung napadaan ka lang, bago ka pa lang sa ating channel, please do like, share, subscribe. And then pakihit na rin yung notification bell lang sa gayon mo-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. Especially about online learning application. And then don't forget to leave a comment sa mga videos natin. Kasi baka isa po kayo sa mapili na mabigyan po ng GCash, no? Kasi magpapa-GCash po tayo once na ma-reach na po natin yung 20k subscribers na matagal na nating inaasam-asam. Especially, malit lang yung channel natin. So, malaking ano na po yun sa atin, malaking tulong na po. Yun. So, for today's video nga pala mga ka-lifestyle, let's talk about Ola, no? Meron tayong sasaguting isang question na mula sa mga viewers natin. Actually, lahat po ng mga comments nyo, mapa-negative man yun, yan or positive, especially yung mga negative comments, ginagawa ko po yung motivation para mas i-improve ko pa lalo yung mga videos natin, yung content natin for the future. So, meron nagtanong so, paano ko daw nalaman kung magkakamag-anak yung mga online dating application? So, ginamit ko lang po yung term na magkamag-anak. Na ibig sabihin may connection sila sa isa't isa. So not literally na magkakamag-anak, magkakadugo, no? So common sense na lang po, gamitin na lang po natin yung initiative natin. So again, hindi ko sinabi na magkakadugo to sila. Meron lang sila connection kasi pag magkakamag-anak, 'di ba? Kumbaga may connection sa isa't isa, di ba? So yun yung ginamit ko lang yung term na kamag-anak para i-emphasize, no, para mas maintindihan niyo ng maayos, no. So kasi alam naman natin yung mga online learning application, once na may i-click tayong isang link, lalabas lahat ng kanilang mga ini-endorse or pino-promote na Ola, no. Like for example, pag pinindot mo yung link ng online loans, lalabas lahat nung babanggitin ko. Like for example, Digido, Manicat, Pinbro, Peso Ready, OLP, Cash Express, ano pa ba? Juanhan. So meaning to say, meron silang connection sa isa't isa. So wag na po kayo magtaka kung bakit nire-reject kayo ng Juanhan kasi nga meron kayong balance sa iba pang mga online lending application na meron connection sa kanila. No? So yun lang. Yun yung ibig sabihin ko. Again, not literally na magkakadugo talaga or iisa yung may-ari. Hindi ko sinasabing gano'n. Meron lang silang connection sa isa't isa. So yun yung gusto kong i-emphasize sa inyo, no? Again, sa lahat po ng mga may problema sa online lending application na especially yung mga may Ola na mahigit sa 20 na, no, na medyo masakit na talaga sa ulo yan. So I hope nakaka-recover na kayo, nakaka-move on. Again, yung mga nare-receive yung text, calls, hanggang dyan lang po talaga yan, no? Hindi na po yan, wala, hanggang dyan lang po talaga, maniwala kayo. So huwag po kayo masyadong matakot, mag-alala, and then huwag na po kayong gumawa ng ikakasama or ikakapahamak nyo. Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano, no? Kasi walang iba makakasolve ng problema nyo kung di kayo lang. Again, kung wala talaga kayong ibabayad, pwede nyong balikan yan. Yung mga online lending application nyo. Kung meron kayong sapat na pera pambayad, hindi po yan mawawala. Nandyan lang po talaga sa apps yan. But, ewan ko lang kung paano yung iba paano nagbayad nung nawala yung mga SIM card nila. Kasi alam naman natin, yung SIM card lang talaga is yung may access sa mga apps natin. Kasi hihingan tayo ng OTP. So, hindi ko alam kung paano nagbayad yung iba. But, anyways, yun yung naisip kong solution, ano. So, yung mga negative na naiisip nyo, wag nyo nang gawin. Okay? So, again, kung meron kayong mga question, katanungan, free po itong mga videos natin. Pwede kayong mag-leave ng comment or suggestion. So tatanggapin po natin yan, babasahin po natin yan nang walang pag-aalinlangan. So yun lang mga ka-lifestyle, And then marami pa dyan mga vloggers, no, na nagre-review about sa online lending application, nagbibigay ng tips kung paano nyo i-handle yung stress nyo. Try to research lang, then share your problem. Yun yung pinaka-importante. Huwag nyong kimkimin yung problema nyo, i-share nyo. Kasi malay nyo mayroong makatulong pang iba. So
try to explore lang. So, para hindi kayo mawala sa path na pagdadaanan nyo. So, yun lang mga ka-lifestyle. Again, have a wonderful day ahead. Peace be with you.